feeling. Noong time na yun, hindi ka pa nag-deliver. Minor ka pa nun. Sinaktan ka ng foreigner, ginanon ka dito. Tapos, hindi nyo sinabi. Tyronia and Ika, ba't hindi nyo sinabi? Kasi po, sabi po kasi nila na huwag daw po sabihin kasi mas magalit daw po si Mama Marie. Sino nagsabing huwag sabihin? Sila. Si Paye. Okay, mag-explain ka. Ang sabi ko po kay Veronica, huwag mo po muna sabihin kasi gusto ko po ako po sana magsasabi nun. Kailan pa yun? 3 weeks ago. Kailan mo plano sabihin? Pag 50 ka na? Paye, sarili mo lang ang iniisip mo. Kasama mo si Tyronia, si Ika. Pag may nanakit sa'yo, anong sabi ko sa inyo? O feeling mo may mali o hindi tama yung nangyari? Sabi ko sa'yo, pag papalya ka o pakiramdam mo, ikaw yung mali, tama naman daw na yung foreigner nagalit sa'yo kasi ang arte mo. Hindi man may hawak na baby. Pero mali nasasaktan ka ng ibang tao. Nangyari hindi mo kakilala, hindi mo naman magulang yun, hindi ka naman dinidisiplina. Sasaktan ka ng gano'n, tapos pag lahat ang ginawa mo, ginawa na ng ate mo. Pinagsinungaling niya yung mga tao sa paligid niya, dinamay mo pa yung anak ko na maging malihim sa akin. Dinamay mo. Sasabihin ko naman eh. Kailan mo sasabihin? 3 linggo na nakakalipas. Nauna mo pang sabihin kay Papi. Alam mo pala, hindi mo sinabi sa amin. Sinabi ko sa kanya sabihin sa inyo na wala. Hindi, adult ka. Sa sinabi mo sa amin. Kasi yung ganyan, papi, dapat agad-agad tatawag agad si ate ng ano noon. Hindi kayo nag-iisip. Bakit mo kailangan ilihim? Bakit kami magagalit? Dahil mali ka? May nanakit sa'yo, pagagalitan ka namin, sabihin namin yung mali mo. Pero bakit mo gagawin na hindi sasabihin? Dapat magsusumbong ka agad. Diyan nagsisimula yung mga sekretong relasyon. Diyan nagsisimula yung mga nare-rape na hindi nagsasabi. Kasi natatakot magsalita. Di ba lagi namin sinasabi sa inyo, magsalita kayo kung anong nararamdaman nyo, anong ganito, anong shit? Lagi ba namin kayong tinatakot? Ako ba lagi akong gusto makipag-usap sa'yo, Paye? Eh bakit kailangan magsinungaling? Sa'yo muna si Happy dyan. Kasi parang ito sisigawan kami dito na ano eh. Nandyan si Happy. Papi, dito ka matitesituloy sa salitang loyalty pagdating sa kapatid mo. Hindi, sorry te. Sobrang proud din na rin ang utak ko. Sorry Dapat ko sila may mukha agad sa amin. Ah, Kasi magmumukha kang nagtatakip kay Hindi te, Papi. wala akong pakialam ng ano. Shit mo yan, di ba? Hindi ako para magtakip ang akin. Marami rin akong iniintindi. Pasensya na kung di ko rin nakano. Wala rin sa utak ko. Ang dami ko rin inaasikaso. Pero pinagalitan mo na si Paye. Sobra te! Sabi ko, nung ginawa niyo, hindi kayo bumaba, hindi niyo sinabi pagdating niyo sa room. Di ba pinagsabihan kita? Sabi ko, sabihin niyo yan. Wala ka nang magagawa, walang aksyon. So kakayaan mo, nasaktan-sakta ka ng tao sa labas? Tsaka hindi ko maintindihan kung anong mali doon. Anong mali na magsumbo kayo sa nakakatanda? May nanakit sa'yo sa labas, bakit mo nililihim? Gusto ko maintindihan pa eh, paano ka naging mali doon? Dapat po sasabihin ko po yun. Tapos po, iniisip ko po kasi baka po sobrang magalit po sila Mama Marie. Ayoko rin po ng gulo. Ayaw mo ng gulo, sinaktan ka? Yan ang itinuturo mo kay Tyronia. Tapos ang role mo, ate ka. Anak ko nga, tinuturo ko pag sinuntok siya, suntokin na rin eh. Bago siya magsumbong eh. Kung di niya kaya, magsumbong siya agad eh. Kasi hindi niyo kaya. Hindi mo kasalanan na napunta siya sa ganung sitwasyon. Pero yung susolusyonan mo yung problema, yung nangyari, yun yung kailangan na action na dapat ginagawa mo. Dapat nagsusumbong ka. Kailan namin sinabi sa'yo pa na pag sinakta ka sa labas, okay lang. Sa bagay, ganyan ka panilaki ng nanay mo. Okay lang yan, baka si Paye sa labas. Okay lang yan, wala namang work yan eh. Kaya kaisa pa sa labas, ganon? Ganon ba kami sa'yo? Sa bagay, si ate, padala ng pera para may house ang jowa. Wala na akong pakialam. Alam naman ng anak ko na kung ano yun eh. Na-explain ko na yun sa kanya dahil may sex education sila eh. Susuportahan ni ate, nagbibigay habang yung kapatid nakabuka ka. Okay lang naman eh. Wala namang ano eh, wala namang halaga. Kami ba ni ate Marie, ganun pinaano namin sa'yo? Bakit mo tuturuan si Tyronia na maglihim sa magulang? Yan ang pinaka ayoko sa lahat. Si Tyronia lahat sinasabi sa akin. Sinumbo ko na po kay Mama Marie kasi po wala pong nagsasabi at ilang weeks na po yun. Kaya sinabi ko na po. Actually, nagulat nga po ako kasi hindi po alam ni Mama Marie yung nangyari. Eh, ang alam ko po, alam na po ni Mama Marie kasi ilang weeks na po yun. So, akala ko nga din po, sinabi na din po ni Ate Paye. Bakit hindi kayo magkakatabi matulog? Kagabi, sabi ko, si Paye, kailangan dalhin doon. Nakita ko si tumulog, okay lang. Dagot, hindi kayo matutulog. Tapos sila, para makatulog, okay. Kasi ate, may usapan tayo na dapat sila Rina. Tulungan naman si Papi. Kaso ako, kinabukasan, hindi na natulungan si Papi. Pero ang punto ko din, hindi ba parang sumusobra na? Ang tanong ko, bakit kailangan nakahiwalay kayo kay Papi? Yung time po kahapon na matutulog na po kami, si ate naman po, nakalak na rin po yung pinto niya kasi magkasama po Una pa lang, bago pa man din tayo umuwi, tinanong na kita. Sabi ko, saan matutulog si... Sabi ko doon na lang ba sa kwarto mo, ano kung hindi siya komportable. Sabi niya, take doon na lang sa kwarto ko, diba? Sabi mo. Kaya ako nag-lock na lang ng pinto, nabadrip na ako. Kasi iniisip ko nga po, syempre, nandun po si Kuya Pai.
Eh ako nga natutulog ako mag-isa doon, nakabukas yung pinto. Wala akong pakialam. Kung iisipin mo ang nangyari dyan, ayoko kasi mag-impokrita. Gusto ko real talk tayo dito. Si ay tomboy. So lumalabas sa paningin ko at paningin sa sarili niya ay isa, lalaki. Yun ang tingin sa, yun ang identity niya. Yun siya. Hindi na pagkasabihan kasi hindi kita hawak kay Odika. Ang pagkasabihan ko yung mga kasama ko dito. 18 years old ka, may mami Oni ka, okay lang na natulog ka sa kwarto na may kasama ka na tomboy, para sa akin kasi magkaibagan kayo ng gender eh. Tapos, inisip mo yung safety nyo, imbis na samahan mo yung ate mo sa kabilang kwarto. Na yung ate mo, babae din. Kasi ang reason mo, may lalaki sa labas eh. Bakit kailangan magkahiwalay ng kwarto? Sinafety mo siya, sige. Eh bakit yung ate mo hindi mo samahan? Bakit kailangan nakahiwalay? Tinanong ka pa ng ate mo, sabi mo kailangan kayo na magkasama. Ito naman na bad trip, naglock na lang ng pinto. Ang galing na ate, kasi nga, konsentidor. Ang sabi ni Paye, nakalak na daw ako ng pinto agad. Pero, bago pa mangyari yun, tinanong ko siya, bago pa man din kami makauwi, na, saan matutulog yung friend niya? Gusto ko malaman dahil ang liit-liit lang naman ng kondo and gusto ko maayos yung setup namin. Pero, dahil nga nagdesisyon siya na doon daw matulog sa kwarto niya, wala, na bad trip na lang ako, nilako na lang din yung pintuan ko. And then, kinabukasan, ganun pa rin ulit, nakalak pa din talaga sila. Kaya, naglock na lang din ulit ako ng kwarto ko. Tingin mo ba 18 years old si Tyrone niya, papayagan ko na may ibang gender sa kanya, nakasama niya sa kwarto ng 18 years old? Tingin mo papayagan ko? What makes you think na okay lang sa akin yun? Eh, ang tingin ko sa'yo, anak, ang tingin ko sa'yo, bata. Wala naman kami kung anong ginawa doon. Wala naman po eh. Wala naman pong something sa amin eh. Wala naman ganyan eh. Bakit? May CCTV ba ako sa loob? Malay ko. At hindi rin ako naniniwala sa mga sumbong-sumbong. Wala naman ako doon eh. Pero ang punto ko, ganyan ba yung gusto mo? Eh, putang ina! Lahat ngayon nang nagbuhat ng ng mga gamit, matulog kayo nga lahat ng lalaki sa isang kwarto. Lahat ng tomboy mapatawag ko sa buong QC, tang ina. Kabihan mo matulog, gusto mo? Okay lang pala eh. Ngayon, papi, didisiplinahin ko to. Mamili ka, lalayas ka o bububugin kita. Mamili ka. Ayaw mo umalis, tumayo ka dito. Tanggalin mo yung salamin mo. Hindi ka nabibigyan kasi ng isa. Putang ina mo! Putang ina mo, ha? Gago ka? Napakalandi mong putang ina mo, wala kang respeto. Hahayaan kita matulog ka, may kasama kang iba? Pinagbigyan kayo ha, sunod-sunod ha. Kailangan sa'yo black eye. Pinagsinungaling mo sila. Gusto mo maglihim yung mga yan? Gusto mo? Gusto mo? Ha? Gusto mo na kasi ganon? Gusto mo muna sa agad dyan? Sa edad mo? Tangin na paye! Pinoprotektahan ka namin, pinapabayaan mo yung sarili mo. Wala kang respeto eh. Di ka nag-iisip? Ha? Di ka nag-iisip? Saan ikaw walang magulang? Maglipin ka na lang ulit. Lason ka. Lason yan, yung ganyan ugali. Anong role ulit dito? Anong role mo? Ate ka! Ha? Ate ka! Tandaan mo yan! May isa ka pang role dito. Ano? Ano? Hindi mo alam? Hindi! Nakalimutan mo! Anak kita! Anak kita! Putang ina mo! Kaya pag may nangyari sa'yo, sasabihin mo! Magtanda ka, putang ina! Pag may nangyari sa'yo, kami unang pakamatay para sa'yo! Naiintindihan mo? Hindi ka magsisinungaling, hindi ka maglilihim! Opo. Late ko na kasi nalaman. So, medyo late yung reaction ko. Dahil hindi agad sinabi sa akin na sekreto pa yung iba. Wala namang nanay, sa totoo lang, na gustong masaktan mo ng physical yung anak mo. Kasi mahal mo yan eh, ininatan mo. Pero kasi pag sobra na talaga, hindi mo na madaan sa pakiusap, sa usap na masinsinan, mahinahon, yakap, palinawagan. Parang pakiramdam ko, huling alas ko, yung style ng lola ko. Kung paano ako nagtanda sa isang bagay para matuktok talaga sa ulo mo na mali yan, na hindi dapat ganyan. Si Tony kasi nung bata yan, sa totoo lang, napakasakit talaga sa ulo. Talagang yung salitang pain in the ass. Talagang siya talaga yon. Lahat na siguro ng klase ng pandidisiplinang gawin kami ng lola kung sahog sa kaldero, ginawa na ng lola ko. Pero hindi pa rin talaga nang effective. Pag umpugin yung ulo namin talaga, lagyan kami ng mga tubig-tubig sa ulo para lang madisiplina kami. Nako, wala pa rin effect. Hindi ko rin masisisi si Tony kung talagang disiplinahin niya si Paye ng Pampinay. Kailangan niya eh.
Naalala ko kasi si Papi, nung time na pinagsinungaling ni Papi yung buong grupo kay Tony. Putsang gala, sabi ko, Tony, bagong BBL nun si Tony na kay Doc Yapi. Pinainom ko talaga si Tony ng pain reliever. Utang na loob, nanggigigil ako pag uwi. Si Tony sabi, ate, kaya ko ba? Kaya ko ba? Sabi ko, kaya mo yan. Pagkakita niya kay Papi, sige, gigil. Gumaganon-ganon din ako. Naramdaman ko lang ulit yung gigil. Proven and tested naman yung ganyang klaseng disiplina. Depende rin syempre may control. Dati, si Papi sobrang tigas ng ulo. Pero tignan nyo naman, sobrang layo na sa dati. Madisiplina, okay sa trabaho, marunong na siyang makibagay, magmahal at magpatawad. And siguro yun na yung pinaka-last talaga na pwedeng gawin na pandidisiplina kay Paye. Kasi ginawa niya yun kay Papi, nagtino, and I hope magtino si Paye, matandaan niya kung ano ang disiplina ng nanay na hindi niya naranasan. O, di ba? Last na. Lagi niyo pinupuri si Tony. O, tingnan niyo si Tyrone niya. O, di ba? Napakabait na bata. Disiplinado. Mama Marie, Mami Oni at buong Toro family, sorry po na hindi ko rin po sinabi. Hindi na po ako magsisinungaling. At hindi na po ako maglilihim ng mga kwento, mga sumbong-sumbong o kaya manangyari. Hindi na po talaga kasi mali po pala yun. Nakakalungkot kasi dapat alam na ni Paye yun eh. Sa umpisa pa lang naman, kung talagang yung respeto talaga ang nanguna, hindi naman siya magkakaganon. Nakakaawa, pero kailangan niya matuto ng lesson niya. Actually, si Jowa at si Ate Marie, ganun talaga sila. Wala silang ibang gusto kundi sa ikakabuti namin dito sa Toro family. Hindi ako pumunta sa meeting kasi busy ako. May mga ginagawa sa bahay na kailangan may tututok doon. Parang nabanggit ko rin kay Tony na kung may meeting man mamaya, hindi na ako makasama. Ayoko rin kasing taong pasaway pag ganun. Ayun, hindi ko rin kaya kasi makita yung ganun. Kaya nagsabi ako kay Tony, hindi kaya ng puso ko makitang ganun. May gusto rin ako sabihin pero maganda kasi sa kanila sa babae manggaling. Ayoko sa akin manggaling yung mga nakikita kong mali. Ayun lang, nalulungkot lang ako na kailangan pa dumaan sa ganun para may matutunan sila. Kasama sa paglaki kasi talaga yun eh, na magsisinungaling ka, itatama ka ng magulang mo, may matututunan ka. Hindi mo alam yung halaga mo. Which is araw-araw namin pinaparamdam sa'yo, Paye, mahalaga ka sa pamilyang to. Mahalaga ka sa bawat taong to. Si Tyrone niya nga, patay na patay sa'yo, idol na idol ka. Kung nakahudi ka, nakahudi. Nakakalam na rin. Ang dami dito patay na patay sa'yo. Ate mo mahal na mahal ka. Ako laging Paye, ganito. Si Ate Marie, hindi ka mabuhay nang walang pang-asa sa'yo sa araw. Gets mo yung si Harvey din. Lahat mahal na mahal ka, tapos ikaw hindi yung mamahalin sarili mo. Bakit naman, anak? Andito na kami. Nasasakta ka ng iba? Hindi namin nakakayaan yung gano'n. Ayun kung mabibigim ka. Mahal ka namin dito. Hindi ko naman masasaktan kayo, pero kasi sumasobra ka na eh. Hindi na ako magtanda eh. Mahal mo naman sarili mo, be. Mahal ka namin dito. Hindi ko ganyan ka. Alam mo, ginagawa yung gas mo. Hindi ibig sabihin na napagalitan ka, na nabura na lahat ng mga tamang ginawa mo. I know you're doing your best, anak. Pero, paano yun? Paano tayo gagera? Paano tayo lalaban sa gera kung hindi kita kakampi? Ang pinaglalaban natin, ikaw. Hindi kita kakampi, hindi yung mahal sarili mo. Paano yun? Sa hirap eh. May isa mo nagmamahal sa'yo dito. Oh. It's okay.
Tita Pay, love, Tita Pay. Tita Pay is bad. Follow ni Mami. Tita Pay is kulit. Tita na Tita Pay. Nung time na yan, halo-halo yung nararamdaman ko kasi syempre, may part sa akin na naaawa ako sa kanya kasi baby pa siya, mas nakakababata ko siyang kapatid and nakakaawa naman yung nakikita ko na umiiyak siya, nasasaktan siya. Pero may part din na deserve niya yung nangyari sa kanya kasi ako, bilang ate niya, may pagkukulang din ako sa pandidisiplina sa kanya at lalo na ngayong bagong panganak ako, iniiwasan ko talagang ma-stress ako ng sobra at baka mamaya kung anong magawa ko din sa kanya dahil ako wala rin naman akong idea sa pagiging ate pa sa kanya dahil matagal kami hindi nagkasama. Kaya feeling ko naman deserve niya yung nangyari sa kanya kasi nga hindi man ako yung nandidisiplina sa kanya, meron siyang nanay talaga na tumatayo para maitama yung mga mali niyang ginagawa. Na-tolerate ko rin kasi siya at saka ilang taon ng buhay niya, ganun na talaga yung nakasanayan niya. Kaya feeling ko deserve niya yun na madisiplina ng maayos para maayos din yung buhay niya, yung pag-iisip niya. Okay? Sige na, yakapin mo na yung ate mo. Salamat ko, sorry pumilig sa akin, siya tuloy sumabok sa'yo. Wala ka namang kalakas-lakas. Diba? Sabi mo, huwag ka lang tampalin. Alam kong maldita ako, alam kong deserve ko yon yung consequence na ginawa sa akin nila Mami Oni sa pagdisiplina and tinatanggap ko naman yon dahil ayoko mawala ng car. At saka, ang sarap ng buhay ko dito eh. Papabugbog na lang ako kaysa mamatay ako mahirap. Lucifer lang pangalan ko, for a reason. Kaya siguro, panahon na para putulin ni Mami Oni yung sungay ko. Sorry, Mami Oni, sa Toro family, kay Mama Marie, and kila Papa Oni. Sobrang sorry po dahil alam kong napakasakit ko sa ulo ninyo. And alam kong ang daming bagay na pwede nyo pang paglaanan ng oras pero nilalaan nyo pa rin sa akin. So, super sorry po. And hindi na po mauulit. Alam ko naman po na lahat ng ginagawa nyo sa akin ay para sa kabubuti ko at kakaganda ng buhay ko. So, sorry po talaga.